Israel iniulat na may mga nakuhang armas sa loob ng Al-Shifa Hospital sa Gaza City na sinasabing may command center ng Hamas. World Health Organization maring kinundina ang pag-atake ng Israel sa naturang ospital. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Hindi nagpapigil ang Israeli Defense Forces sa mga pambabatikos at itinuloy pa rin ito ang ikinasang raid sa Al-Shifa Hospital. Ito ang pinakamalaking hospital sa Gaza na pinaniniwala ang may underground tunnel na ginagamit umano ng militanteng grupong Hamas bilang kanilang military command center. Matapos ang operasyon sa loob at paligid ng naturang hospital, isiniwalat ng Israel ang mga armas na natagpuan nila sa hospital. Sa isang video, ipinakita ng Israeli forces ang mga automatic weapon, granada, mga bala at flak jackets na kanila umanong na-recover sa undisclosed building sa complex ng Al-Shifa Hospital. Bagamat walang nabanggit kung may nadiskubre silang underground tunnel, tiniyak ng Israeli military na magpapatuloy ang kanilang paghalughog sa ospital. Ibinaling naman ng grupong Hamas ang sisi sa Estados Unidos na sila umanong nagbigay ng go signal para sa naturang operasyon ng Israel sa Al-Shifa. Ayon pa sa isang senior member ng Hamas sa Qatar, nagsisinungaling ang Israel forces at sila lang ang nagdala ng mga armas sa nasabing hospital. Kasabay nito ang panawagan nila sa United Nations, World Health Organization at Red Cross na silipin ang kasinungalingang ito ng Israel. Ang World Health Organization agad na kinondena ang naturang operasyon at sinabing hindi ito katanggap-tanggap. Giit nila, ang mga hospital ay hindi lugar para sa labanan. Habang ang United Nations Security Council nag-adapt na ng isang resolusyon para ipanawagan ang pagpapatupad ng humanitarian pauses sa Gaza Strip. Nakapaloob sa resolusyon ang panawagan na magkaroon na ng agarang pause at evacuation corridors sa buong Gaza. At upang makalikas ang mga naiipit sa kaguluhan at magkaroon ng sapat na panahon para sa pagpapasok ng kinakailangang tulong sa loob ng street. Sa ngayon, umakyat pa sa 11,300 ang bilang ng mga namatay sa giyera, kung saan 4,600 sa mga ito ay mga bata. Joyce Salamatin para sa Bayan.